Ito mga kabali, nagbabalik na tayo sa pagre-repair natin. Medyo natagalan tayo sa pagbalik. Nanggaling kasi tayo sa bakasyon at pagdating naman natin wala tayong mga parts. Kaya order pa tayo. Bali ngayon lang nagdisidating. Bali ito yung muna natin gagawin. Kay Angelito Ignaw. Bali nakapagpagawa na sa atin dati to. Pang number 10 pa to. Bali yan. Ito, Angelito Ignaw. Nagpadala ulit siya na ngayon. Pang 74 na. Siya yung pang 74 natin. Ayan. Shipping niya 290. Bali yung unit natin hindi natin alam kung ilan. Saka hindi natin alam kung ano naging problema. Kaya question mark pa to. Lilista ko na lang dito pagka nagawa ko na. Ayan. I-unbox ko lang to para makita natin kung ano yung laman sa loob. Ito mga kabali, ito yung unit, isang 735 na i-upgrade talakasan ng tunog, saka isang ultrasonic na inverter, 999, walang output. Yun ang gagawin natin. Ito malamang ito yung susan, ito yung ano, parang ang tigas, parang nasa kahon pa yata. Ayan, tanggalin ko lang siya sa, ano, sa balot nya. Ito mga kabali, malaki pala yung 999. Ayan. Saka ito yung Susan 735. Di natin alam kung ano yung bali ano, second gen. Ito yung second gen na lumabas. Dito sa harapan yung ano, yung heatsink. Yan, unahin na natin tong ano, Susan. Tabi ko muna tong 999. Medyo malaki to. Ito yung mahina yung tunog, ay upgrade. Tanggal ko muna yung top cover para makita natin kung may iba pang problema. Dito sa 735 na to, bali meron lang ako napansin. Bali habang tumatagal lumiliit na yung heatsink nya. Ang baba na siya, oh. Naliit na nila. Pero dati ang ano niya, halos pantay dito sa ano, front cover niya dito. Bababa lang ng konti, ngayon masyado nang mababa. Sa kalahati na lang. Yan, okay pa naman yung loob, bago lang din siguro to. I-upgrade lang natin to. Tanggalin ko na siya sa housing niya. Pinaka-housing niya, yung mga screw para maano natin, may upgrade natin. Yan, balik na lang ako pag nakatanggal na. Ito mga kabali, lagi naman natin inuuna sa 735 na second gen, yung inverter side. Yan, lagyan ko na lang muna ng ano to, ng mga lead copper, solid copper na wire. Yan, balik na lang ako pag meron na. Hindi ko na ipapakita bawat linya kung paano nalagyan. Pakita ko na lang pagka meron na nakakabit. Balik na lang ako. Ito mga kabali, kapalan na natin yung inverter side. Ayan, makakita natin nakabakat pa yung ano, solid wire. At sa reverse polarity tayo dyan, naglagay inverter side. Hali doon tayo sa ano, sa sunod na gagawin natin. Dito may mga babagawin tayo, may tatanggalin at may papalitan. Tulad nung capacitor na to, sa iba ang ginagawa dito, pinapalitan na lang ng kulay pula. Pero sa atin possible din masira, kaya ang gagawin natin, tatanggalin na natin to. Pwede naman nakadirect to. At saka yung resistor dito, papalitan natin. Itong 560, gagawin natin 430 to. Ida-direct na natin dito sa ano, sa kanyang trimmer, pa-islan, pag ganun. Saka yung sa protect nya, itong 560 gagawin natin 100k. Ayan. Tapos dito sa output naman sa capacitor natin na ano, gagawin natin 4.7 to. Ayan. Ang nakakabit sa kanya 4 UF.
At yung panghuli, lalagyan natin ng pampalakas ng tunog. Yun. Testingin muna natin kung gaano ba siya kalakas bago natin palitan. Para makita natin ng before and after. Bitan ko lang ng pindutan. Yan. Output. Yan ko lang ang output. Yan. Test valve lang muna. Tingnan natin kung may reaction. Meron naman. Ayan, direct. Naka tayo? 500 watts. Ayan, maandar naman. Lagyan natin sa 1K. Sa 1K tayo magsukat. Ayan, 1K. Ayan yung andar nya. Mahina. Try natin i-volume. Full volume. Bali full volume 27 stable 27 ampere. Yan. Bali mahina siya. Full volume na yan. Flip flop lagyan natin. Okay na, meron. Yan. Nakita nyo sukat talagang nakukuha natin. Full volume 27 lang. Stable siya, ayan, pinakamababa 27. Yan, bali sa mga sinabi ko kanina, palitan ko lahat, saka alisin ko yung capacitor para makita natin kung siya, kung lalakas ba siya. Yan. Ito mga kabali, nayari na natin capacitor, nagpalit tayo 4.7. At yung 430 natin, ayan, nakapa-island papunta sa trimmer. Bypass na yun, binaypass na natin trimmer. At yung 560 ginawa natin 100k para doon sa protect. Ayan. Testing na natin kung malaki ba pagbabago doon sa pagkakapalit natin ng mga parts. Bitan ko lang ng output. Test valve lang muna, tingnan natin kung baka mamaya may problema sa pagkakagawa natin, para lang ma-sure natin na walang problema. Tingnan natin kung may reaction uli sa ilaw. Yan, nawala. Ay, meron pala akong di naikabit. Bali yung jumper pala. Yun. Yun ang buti tinesting natin. Ito yung jumper dito. Yung capacitor na tinanggal natin dito. Yan. Yung jumper ko dito sa ilalim. Bali, iayos ko lang. Ito mga kabali, na-jumper na natin. Ayan, inangat natin yung pinakagitna dito para hindi sumayad dun sa isang linya. Mamaya mabalatan at magkaroon ng grounding. Ayan, subukan na lang ulit natin kung magkakaroon na siya reaction sa test valve. Ito, test valve lang muna. Ito ilaw natin. Sige natin. Ito, on ko na. Yan, ganun pa rin. May isang pitik. Saka ilaw. Ilaw muna natin. Tingnan natin kung under sa low. Ito, on ko na. Yan. Pinakalo niya 15 ampere. Try natin yung volume. Sagad na natin. Yan, meron tayo nakukuhang 56, 57. Yan, stable. Pero siya, nagpapabago-bago. Ayan. Ayan, malaki na inilakas niya. 1K. Yan natin sa 2K kung kaya. 2K. Sa 3K. 3K, maandar. Sa 4K. Ayan, ayaw na. Hindi na niya kaya. Bali, kung di natin in-adjust yung protect niyan, baka hindi makapagpailaw ng 2K yan. Mahirapan. Nag-adjust lang tayo ng resistor dito para sa protect. Ayan. Bali, isa na lang gagawin ko. Lagyan ko ng pampalakas ng tunog. Gawa lang ako. Bali, yung nilalagyan natin dito, alambre lang.
Simulat sa pool, puro alambre lang, wala tayong nilagay na ibang ano rito, ibang metal. Kailangan kasi metal para nag-ano siya, nagre-react siya sa rewind. Yan, lagyan ko lang. So mga kabali, yan, nalagyan na natin. So lumakas na yung tunog niya. Yan, dito na yung panghuli natin gagawin dito sa Susan 735 na second gen, yung kanyang buzzer, pinalakas natin. So upgrade niya, yun lang, yung capacitor saka mga resistor natin, nag-adjust tayo. Yan, hanggang dito na lang, okay na.